ang saya ng umaga natin, Miss I Lynn. know, Kasi sarap ng almusal. ang sarap ng almusal natin this morning, mga kapuso. Kaya tara po, kain tayo. Come on. Kita nyo naman, no, meron tayong mga hotdog dito, itlog, Join rice, ako. syempre, pandesal. May gulay tayo, Oo. syempre. Hindi pwedeng mawawala ang gulay. At may malamig tayong juice dito. Yes, orange juice. Pero kanin is life talaga. Pero sa sobrang init ng panahon, hindi biro yung pagtatanim. For sure. O, tama ka dyan, Miss Lynn. Kaya nga, ito, saludo tayo sa mga magsasaka natin. Kaya tutulong sa pag-aani si Chef JR ngayon. Uy, ayun no, nasa palayan si Chef. Pero parang may building sa likod. Teka, nasan ka ba, Chef? Nasa malayo ka ba? Chef? Where are you? Hey, Chef. A blessed morning, ladies! Hi, good morning. Mukhang nag-enjoy kayo sa inyong breakfast. At eto nga, may immersion na nangyayari ngayon. Ine-experience natin kung paano ba yung proseso ng pag-aani. And yes, may tinatanong nyo kanina kung may nakikita ba tayong building. Kasi nandito tayo sa gitna ng lungsod. Quezon City, Cruz Naligas to be specific. Ito yung ating palayan in the city na binisita last year. Na-experience natin magtanim ng palay dito mismo at yun nga nakausap natin yung mga kasama nating magsasaka dito kung paano ba yung challenges, ano ba yung challenges sa isang palayan na nasa gitna ng lungsod na napapalibutan ng tinatawag nga nating concrete jungle. At eto nga, kanina nakita nyo naman, nag-flat tayo dito ng mga palay na nadaanan natin or naani. Actually, maraming proseso ng pinagdaanan to from paggagapas. At eto, kasama natin, same person na nakasama natin last year, si Ma'am Mary Ann. Hello, good morning po. Ayan. Si Ma'am Mary Ann yung kasama natin na nagtanim last year, ano? Yes po, yes. So eto naman, this time, syempre, part ng season natin is yung ani season. So ma'am, kanina na pinakita natin ito, ini-spread natin siya. Yes. Pero syempre, ginapas muna yung palay, tapos pinadaan sa proseso ng thresher. Yes, para mapaghiwalay yung Okay. butil sa dahon at bunga. So, yung thresher po is actually a machine na ginagamit, yun nga, sabi ni Ma'am Mary Ann, na para, kasi pagkagapas niyan, nasa tangkay pa rin yung mga butil ng palay, so kailangan dumaan yan. Meticulosong Yes, proseso yes. yan, ano? So, after natin siyang ma-thresher, eto na po, makukuha na natin Ito na yung yung mga pinaka butil ng palay. butil ng palay. Yes. Pero Ma'am Mary Ann, hindi pa ito agad-agad Yes, hindi na pwedeng ipakiskis, ano? Opo, kailangan pang ibilad ng 2 to 3 days para bago naman siya isalang sa Okay. gilingan ng Alright. palay para maging bigas. So kailangan saktong-sakto. Ito yung isa siguro sa mga nag-iisang mga kapaki-pakinabang na parte ng napakainit na araw. Napakabilis na makapagbilad ng palay, Yes. ano? Ayun Kasi naman ang kailangan po kapakinabangan matuyong-tuyo talaga. ito, no? Oo, mas mapapadali, mas mapapabilis yung aming gawain at pagka tapos nun ay mapapabilis talaga na magkakaroon na agad kami ng bigas na siyang Okay. ihahain namin. Ate sa aming Mary Ann, mesa. anong pinakamahirap na part sa gantong sitwasyon na napakainit ng panahon para sa isang magsasaka ng palay? Ano, yung sa tubig. Alam naman natin pag Ay, ganito totoo. kainit yung panahon, May mas kulang talagang mabilis matuyo yung lupa. Talaga namang triple yung naging gastos namin sa krudo. Oo. Kaya yun yung challenging talaga na kailangan Sabi nga talagang ni Igan magpatubig. kanina, buti nga daw, hindi nagbibitak-bitak yung Yes. lupa eh. So alam naman natin, very basic yung problema na yon. Mm. Pero alam ko yung hirap natin ngayon, Ate Mary Ann, talaga naman extra. Eto na, pag-prepare ko kayo ng isang masarap na almusal. Siyempre, kailangan rice is life. Akong bahala sa almusal natin, Ate Mary Ann. Salamat po, Chef. At mahaba-haba pa yung araw natin. Gagawa tayo ng isang pork and pineapple fried rice. So nandyan yung pork na natin. Binrown ko na yan kanina. Sasalang lang natin yung ating carrots. Siyempre for added nutrition ng mga kasama natin ditong magsasaka. And then of course yung ating protein pa. Hot dogs. Again, meron na tayong pork dito. Yan, parang lechon kawali style na ito. And of course, yung ating garlic. Yan, ngayon kami dito mga nasa 6 kami. Itong ganitong trabaho mga kapuso, kung di nyo natatanong, brings memories. Yan yung racket ko nung na nagka-college pa ako. Kaya nga, magtanim at mag-ani ng palay. So,
we have here basically easy to get ingredients, carrots. We have here tinned or yung nabibili sa grocery na pineapple bits. We're also gonna add in green peas. Sabi nga natin, syempre gusto naman natin yung breakfast ng ating mga magsasaka talagang nutritious din. And eto na, yung bida ng ating dish, yung ating kanin. So pag nagpa-fried rice tayo mga kapuso, alam naman natin mas maganda na yung malamig na kanin o yung bahaw yung ginagamit natin kasi mas nagiging fluffy. Kasi pag bagong saing po yung gagamitin nyo dyan, magdidikit-dikit. Kaya yan po yung dahilan kung bakit perfect ang bahaw sa fried rice. So yan, totos lang natin ito. Siyempre, serve na natin dun sa ating mga nagugutom na nakasamang mga magsasaka dahil yun nga, mahaba-haba pa ang araw. Kailangan may gasolina sa katawan, pagkain. Siyempre, rice is life. Carb is everything sa atin. Serve lang natin to sa ating mga kasama. Ayan po. Alright. So, yan. Panalo ba? Pasado na ba, Ma'am Mary Ann? Napakasarap na. Ayan, oh. Okay. Ayan, Ma'am Mary Ann. Mga sirs, tara po. Mamaya, i-bless the food na natin to. And of course, mga kapuso, invite ko lang po kayo mabilis mamaya. Family Feud. Mamaya yung mga host ninyo, kasama ko dyan si Anjay, si Kim, at saka yung ating opa na si Kaloy. Lalabanan natin yung mga girls na mga sparkly girls na hosts. Very exciting yung Family Feud episode natin mamaya. Abangan nyo po yan. For the meantime, dito muna kami. Magbabalik po ang unang hirit.